Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang US or Them na napalabas noong 2023. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nakunan ng kamera ang isang lalaking nawawala at samuka sa buong podium na kinakadenahan niya. Sa kabilang podium, pinuputol ang dila ng isang lalaki. Isang babaeng blonde ang nag-anunsyo na ang susunod na round ay para sa $10 milyon at hindi pinansin ang sugatang lalaki nang magmakaawa itong itigil ang laro. Inilabas ng dalawang gwardya ang mga kamag-anak ng mga lalaki habang ipinapaalala sa kanila ng babae ang mga patakaran. Kung pipindutin ng isang lalaki ang pulang buton, mawawalan ng isa pang mata ang lahat. Kung pipindutin niya ang asul, ililigtas niya ang kanyang sarili sa isang mahal sa buhay at papatayin ang kapamilya ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, kung pareho nilang pipiliin ang asul, pareho silang mawawalan ng mga kamag-anak. Dahil parehong manlalaro ang pumipindot sa asul na buton, mabilis na papatayin ng alipors ang parehong kapamilya. Samantala, nanalo si Jude ng bakasyon sa isang magandang isla at isinama ang kanyang mga pinakamahalagang tao. Habang nasa bus, napansin ni Kate na may katext ang kanyang asawang si Andy at nag-aalala. Maaaring niloloko na naman siya nito, ngunit ipinaliwanag ni Andy na naghahanap lang siya ng mga restaurant sa lugar pagdating nila sa villa. Nakakita si Jude ng isang sulat na nag-aanyaya sa nanalo at sa isang kaibigan na dumalo sa isang espesyal na pagpupulong bukas ng alas 12. May lagdaang The Vero Games. Patuloy na nagtatanong ang kanyang kasintahang si Heather tungkol sa perang dapat sana ay matatanggap niya mula sa isang proyekto at ipinaliwanag ni Jude na babayaran siya sa loob ng ilang buwan. Malapit na silang maghalikan, ngunit naputol ang sandali nang marinig nila sina Kate at Andy na nagtatalo sa kabilang silid ng hapong iyon. Itinapon ni Kate ang kanyang gamot at sinabing kailangan niya ng pakiramdam para sa pagbabago. Hindi siya makapaniwala sa anumang sasabihin ni Andy. Ngunit sumumpa si Andy na hindi na ito magsisinungaling muli sa kanya at niyakap siya kinabukasan. Andy, salamat Jude sa pag-imbita sa kanyang amang si Samuel dahil kailangan nito ng pahinga matapos mamatay ang kanyang ina. Nagulat din si Andy na inimbitahan ni Jude ang kanyang kapatid na si Henry dahil hindi nila ito masyadong gusto. Ipinaliwanag ni Jude na may utang siya kay Henry at hiniling kay Andy na itago ang sikreto kay Heather na hindi alam na dating may problema sa pagsusugal si Jude. Pagkatapos ay tiniyak ni Jude kay Andy na hindi siya hihiwalayan ni Kate. Kailangan lang niya ng kaunting oras. Samantala, pinag-usapan ni Heather at Kate ang kanilang mga relasyon. Ibinahagi ni Heather na tinawag siya ni Henry na isang gold digger sa eroplano, ngunit sumumpa siyang hindi siya ganoon. Sa katunayan, sigurado siyang si Jude ang nasa tanghali. Inanyayahan ni Jude si Andy na sumama sa kanya sa lihim na pagpupulong. Nakakita sila ng isang magandang gusali kung saan nakapila ang ilang empleyado at hindi tumugon sa anumang kilos na ginawa ni Jude. Biglang dumating ang officiator at binati si Jude para sa kanyang pag-unlad sa app na kanyang nilalaro, na siyang dahilan kung bakit siya napunta sa biyaheng ito dahil sa kanyang kahangahangang pagganap. Inimbitahan siyang maglaro ng personal ng isang eksklusibong laro na papanoorin ng mga nangungunang manlalaro. Kailangan niya ng pangalawang tao na makakasama niya sa paglalaro, at ang premyo ay $20 milyon at sa tingin niya ay napakaganda nito kaya nagtanong siya tungkol sa huli. Kaya inihayag ng officiator na ang mga manlalaro ay itatali sa mesa upang pilitin silang maglaro hanggang sa pinakadulo at pigilan silang huminto sa isang nakakatakot na laro. Gusto sanang umalis ni Andy, pero pinatuloy siya ni Jude at inanunsyo na maglalaro sila. Ipinaliwanag ng officiator na ang unang round ay medyo walang panganib, at kung pagkatapos noon ay ayaw na nilang magpatuloy, maaari na silang umalis. Ang laro ay magaganap sa umaga at sasanduan ng crew ang mga manlalaro kinabukasan. Bumalik sina Jude at Andy sa parehong misteryosong lugar at dinala sila ng officiator sa isang hardin sa likod kung saan may estatwa na nagre-record ng lahat para sa mga manunood. Ang mga manlalaro ay nakaupo sa isang mesa na may divider sa gitna na hindi nagpapahintulot sa kanila na makita ang mga kamay ng isa't isa. Lumilitaw na ipinapaliwanag ng officiator ang laro, na siyang tumawag sa atin o sa kanila. Bibigyan sila ng dilema at kailangan nilang pindutin ang asol o pulang buton upang pumili ng kanilang mga sagot ayon sa kanilang sariling interes. Magkakaroon ng ilang minuto bago ang bawat botohan upang mapag-usapan ng mga manlalaro ang kanilang mga pinili.
Dahil walang panganib ang unang round, ang premyo ay $10,000. Kung pareho silang pinindot ang pula, makakakuha sila ng 10,000 na hahatiin sa pagitan nila. Kung magkaiba ang kanilang pinindot na buton, makakakuha ang asol na manlalaro ng 20,000 at ang pulang manlalaro ay magkakaroon ng utang sa parehong halaga. Kung pareho silang pinindot ang pula, magkakaroon sila ng utang sa parehong 10,000. Sumang-ayon sina Jude at Andy na ang pagpili nilang dalawa ng pula ang madaling sagot. Gayunpaman, naalala ni Andy na si Henry Sham na libo ni Jude ay nag-aalala na baka ipagkanulo siya nito. Nainsulto si Jude na iniisip iyon ni Andy pagkatapos ng maraming taon ng pagkakaibigan at kinutya siya dahil sa kanyang pakikipagtalik, kaya't nagtalo sila ng ilang minuto. Nang sa wakas ay naubusan na ng oras, pareho silang pumili ng pula at nakuha ang premyo. Pinatingin sila ng officiator sa kanilang mga telepono at kinumpirma nilang nasa kanilang mga account na ang pera. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanila ng officiator na dapat silang pumili kung gusto nilang huminto ngayon o magpatuloy sa paglalaro, na nangangahulugang nakatali sila sa mesa. Gusto nang umalis ni Andy, ngunit gusto ni Jude na manatili, lalo na nang marinig niya na ang susunod na round ay $100,000. Dahil hindi nagbago ang isip ni Andy, ipinaliwanag ng officiator na kung hindi sila maglalaro, hindi siya mababayaran. Kaya binigyan niya sila ng ilang minuto para pag-usapan ito ng pribado. Patuloy na nagtalo ang mga lalaki at nauwi sa pagkumbinsi ni Jude kay Andy na maglaro sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang yumaong ina at pagturo na ang pera ay makakatulong sa kanyang ama. Bumalik ang mga lalaki sa mesa at kinuha ng mga empleyado ang kanilang mga telepono at relo habang sinasabi ng officiator na para maiwasan ang anumang abala. Pagkatapos ay ipinasok ni Andy at Jude ang kanilang mga daliri sa isang kakaibang kagamitan at bumagsak ang mga metal bars sa kanilang mga palso upang itali ang mga ito sa mesa. Mas mahigpit ang metal kaysa sa inaasahan at nakita ni Andy na nakakatakot ito, ngunit naisip ni Jude na nakakatawa ito. Susunod, iaanunsyo ng officiator na ang round na ito ay para sa $100,000. Kung pareho nilang pipindutan ang pulang buton, makukuha nila ang halagang iyon para hatiin ng pantay, ngunit mawawalan din sila ng isang daliri. Hindi makapaniwala ang mga lalaki sa kanilang narinig, ngunit patuloy lang sa pagsasalita ang officiator. Kung pipindutin nila ang iba't ibang buton, makukuha ng asol na manlalaro ang lahat ng pera at mapapanatili ang kanilang mga daliri. Habang ang pulang manlalaro ay magkakaroon ng utang sa halagang iyon at mawawalan ng isang daliri. Kung pareho nilang pipindutan ang asol, pareho silang magiging patay at mawawalan ng isang buong kamay gaya ng sabi ng mga empleyado at ng officiator para sa mga makakapanood sa pagsisimula ng discussion timer. Natarante si Andy at gustong umalis, ngunit hindi niya maalis ang kanyang kamay, at pinaalalahanan siya ng officiator. Pumayag siya sa mga patakarang ito. Inisip ni Jude na isa lamang itong panlilinlang para sa TV, ngunit itinuro ni Andy ang isang bakanteng isla sa gitna ng kawalan at walang nakakaalam kung nasaan sila, kaya maaaring may mangyari. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung hindi niya pipindutan ang anumang buton, at sinabi ng officiator na tatanggalin nila siya sa trabaho, ngunit hindi nilinaw ng babae ang ibig niyang sabihin. Nang subukang pakalmayan muli ni Jude ang kanyang kaibigan, muling nagkaroon ng pagtatalo at nagsimula na naman silang mag-insulto, habang binabanggit ang usapin tungkol sa patay at sa insidente. Ipinaalala sa kanila ng officiator na nauubusan na ng oras, kaya nangako si Andy kay Jude. Pipindot din niya ang pula pagdating ng oras. Si Andy lang ang pipindot ng pula. Habang pinipindot ni Jude ang asol na ilaw, sinigawan ni Andy ang kanyang kaibigan na akala niya ay ayos lang. Nang ipadala ang pera sa account ni Jude, sinabi ng officiator kay Andy na may utang na siya ngayon at naputol ng kagamitan sa mesa ang isang daliri dahil alam niyang totoo ang parusa. Natarante si Jude at sinabihan si Andy na itago ang daliri para maitahi ito muli ng doktor mamaya, sa galit na galit. Iniinsulto ito ni Andy, at humingi ng tawad si Jude, sinabing ginawa lang niya iyon dahil sa tingin niya ay peke lang iyon. Hindi pinansin ng officiator ang kanilang pag-iyak at inanunsyo na ang susunod na round ay $500,000. Pareho pa rin ang mga patakaran noong nakaraan, pero mas malaki ang utang simula nang magkaroon ng mga premyo. Ngayon, takot na rin si Jude, pero hindi pa rin sila makakaalis nang hindi natatapos ang laro.
Nagsimula silang magtalo tungkol sa mga kulay at lalong nagalit si Andy nang mapagtanto niyang isinasaalang-alang ni Jude ang pagpili ng kulay asul dahil gusto niya ang pera para sa kanyang proyekto. Naisip ni Andy na hindi kailanman gumawa si Jude ng anumang bagay na walang pag-iimbot, kaya isiniwalat ni Jude na alam niyang may cancer ang ina ni Andy 6 na buwan bago niya sinabi sa lahat. Hindi niya sinabi kahit kanino dahil hiniling nito sa kanya na itago ang sikreto at kinailangan siyang kumbansihin ni Jude na sabihin sa iba pang miyembro ng pamilya. Sinabi niya muna kay Jude dahil kailangan niya ng maghahatid sa kanya papuntang ospital para sa mga appointment at gusto niyang protektahan ang kanyang pamilya mula sa mga mahirap na panahon. Hindi pa kasama rito ang gusto niya ng normal na buhay. Iniisip ni Jude na isa itong walang pag-iimbot na gawain, ngunit hindi sumasang-ayon si Andy dahil itinago sa kanya ng kanyang kaibigan ang napakahalagang impormasyon at nalaman lamang niya ang tungkol sa cancer 3 linggo bago ito namatay. Inanunsyo ng opisyator na tapos na ang oras at pumili na ang mga lalaki, sa kabila ng kanilang pagtatalo. Pareho silang pumindot ng pula, kaya nawalan ng isa pang daliri si Andy at nawalan naman ng una si Jude. Itinago niya ito sa kanyang bulsa habang sumisigaw sa sakit at kinuha niya ang kanyang singsing sa kasal mula sa nahulog na daliri at nagawang isuot ito sa kanyang malusog na kamay. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ng tagapamahala na nasa kanilang account na ang pera, ngunit tumangging sabihin kung ilang round na lang ang natitira. Ang susunod na round ay para sa $1,000,000 at inilabas ng Alipors sina Henry at Samuel para dito. Sila ay itinali at ngayon ay nakatutok ang baril. Kung ang parehong manlalaro ay pinindot ang red, makakakuha sila ng pera na paghahatian, ngunit ang kanilang mga mahal sa buhay ay mamumutla. Kung pipili ang mga manlalaro ng iba't ibang kulay, matatanggap ng asul na manlalaro ang lahat ng pera at hindi masasaktan ang kanilang mahal sa buhay. Habang ang pulang manlalaro ay magkakautang sa parehong halaga at ang kanilang mahal sa buhay ay papatayin, kung pareho silang pipindutin ang asul, pareho silang magkakautang at parehong mamamatay ang kanilang mahal sa buhay. Natarante sina Jude at Andy habang iniinsulto nila ang tagapamahala na mukhang hindi naman nag-aalala. Nagsimula na ang oras ng diskusyon at hindi alam ng mga nagkukunwaring tao ang gagawin. Kaya itinuro ni Jude na mas mabuti nang maging bulag kaysa mamatay. Nagpa siya ang opisyator na hayaang magsalita ang mga mahal sa buhay upang maipahayag nila ang kanilang argumento. Nagreklamo lamang si Samuel tungkol sa sitwasyon at sinabi kay Andy na mahal niya ito bago siya muling nabuwal. Sinabi ni Henry na hindi siya maaaring mabulag ng ganito kabata at ikakasal na siya. Itinuro rin niya na matagal nang nabubuhay si Samuel. Sa tingin ni Jude ay magandang punto iyon sa pagtataksil muli ni Andy Fields dahil gusto niya ng dobleng pula. Sa huli, parehong manlalaro ang pumindot ng asul dahil natatakot silang baka sila ay ipagkanulo ng isa. Agad na pinatay ng Alipors sina Samuel at Henry sa pamamagitan ng pagbaril sa ulo. Matapos maialis ang mga bangkay, sina Cade at Heather ay inilabas para sa susunod na round. Kung ang parehong manlalaro ay pumili ng pula, makakakuha sila ng $5 milyon na paghahatian at puputulan ang dila ng mga babae. Ang iba pang mga patakaran ay pareho sa huling round, ibig sabihin ang iba pang dalawang pagpipilian ay nagtatapos sa isa o dalawang tao na mamamatay. Humingi ng tawad si Andy kay Kate bago siya hinayaan ng opisyator na magpahayag ng kanyang argumento. Kaya sinabi ni Kate kay Andy na mahal niya ito at kaya nilang malampasan ang kanilang mga problema. Nang si Heather na ang magdesisyon, isiniwalat niya na buntis siya, ngunit hindi pa rin ito nagbigay sa kanya ng kalayaan. Sumang-ayon ang mga lalaki na pipiliin nila ang pula. Gayunpaman, nang dumating ang oras, bumoto si Jude ng asul. Sa halip, ang pera ay ipinadala sa account ni Jude habang si Kate ay binaril sa harap nila. Isang iyak. Hindi makapaniwala si Andy na pinagtaksilan siya ni Jude para sa isang babaeng nakilala niya ilang buwan pa lamang ang nakalilipas, at itinuro ito ni Jude. Malapit nang matapos ang relasyon ni Andy kay Kate, sinabi ng opisyator na wala ng bisita, at nang sabihin ni Andy na wala ng iba sa buhay nito, tumugon siya sa pamamagitan ng pagbanggit kay Jude, ngunit dumura si Andy sa lupa. Ang susunod na round ay para sa $10 milyon. Ang double red ang magbibigay sa kanila ng lahat ng pera para paghatian, at kapag naubos ko na ang pera, bumoto ako ng iba't ibang kulay, makakakuha ako ng lahat ng pera at walang pinsala habang ang pula ay mamamatay at ang parehong mga mata ay masunog.
Ang double blue ang magpapakamatay sa kanilang dalawa. Dahil wala nang dahilan si Andy para mabuhay, inanunsyo niya na pinindot niya ang blue. Natarante si Jude, pero pinatahimik siya ni Andy at itinuro ang nangyari. Sa tingin niya ay hindi rin naman sila papayagan ng mga taong nasa likod ng larong ito na umalis. Nang matapos ang oras, pareho nilang pinindot ang pula, na nangangahulugang minanipula ni Andy si Jude para maiwasan ang isa pang pagtataksil habang ipinapadala ang pera sa kanilang mga account. Pinigilan ng mga alipors ang mga lalaki at sinunog ang isang mata gamit ang nasusunog na mga metal bar, na nag-iwan sa dalawa na sumisigaw sa sakit. Ang huling round ay para sa $20 milyon at si Heather ay ibabalik para dito. Sina Jude at Andy ay kailangang maglaro bilang isang koponan laban kay Heather, na ngayon ay may pula at asol na barahan na. Para makaboto rin siya, pipindot ni Andy ang buton para sa koponan ng kalalakihan. Kung ang parehong panig ay pumili ng pula, makukuha nila ang pera kay Sharon at ako ay mabubusog. Kung pipili sila ng iba't ibang kulay, ang asol ang makakakuha ng pera at ang pula ang mapapatay. Kung pipiliin ng lahat ang asol, lahat sila ay mamamatay. Malinaw na gusto ni Andy at Heather na pumili ng pula, ngunit matapos mawala si Kate, isinasaalang-alang ni Andy ang pagpili ng asol kaya napatay si Heather bilang paghihiganti. Itinuro rin niya na hindi niya mapagkakatiwalaan ang isang tao. Kamakailan lamang sila nagkakilala at tinawag siyang isang gold digger. Sumumpa si Heather na mahal niya si Jude at pipiliin niya ang pula, kaya pumayag si Andy na pakasalan siya. Gayunpaman, nang maganap ang botohan, pinili ni Heather ang asol at labis na nalungkot si Jude. Nagsimula siyang magdahilan, ngunit napagtanto ni Jude na hindi naman talaga siya buntis at lagi niyang pinipili ang pera. Matapos maalis si Heather, binaril sina Andy at Jude sa mesa. Maya-maya, nagsimula na ang laro mula sa simula. Nabunyag na si Heather ang officiator at lahat ng empleyado ay naglaro na nito dati. Kung ang isang bagong grupo ay hindi maglalaro hanggang sa matapos, ang mga nakaraang manlalaro ay hindi makakatanggap ng perang kinita na nila. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.